Ayan, good morning po ulit sa bawat isa. Pwede niyo po bang batiin yung mga katabi niyo ng good morning? Good morning! Ayan, so inaayahan ko po ang bawat isa na tayo po ay tumayo. At sa pagsisimula po natin, tawagin ko po muna si Brother CJ sa ating opening prayer. Dear Heavenly Father, we come before you today with grateful hearts. Thank you for the gift of life and another Sunday to gather in your presence. We praise you for your love, your mercy, and your endless grace. As we begin this time of worship, we ask that you open our hearts and minds to your word. Fill this place with you, Holy Spirit, and guide us to listen, learn, and grow in faith. Help us set aside our worries and focus fully on you. Bless everyone gathered here today. We offer you this prayer with humility and faith, trusting in your godness. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So ready na po ba tayo magpuri kay Lord? Ako, ang hina po ng amen. Ready na po ba tayo magpuri kay Lord? Amen! So ipalakpak po natin ang ating mga kamay. I-declare po natin ang ating Diyos, ang ating kalakasan. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpakailanman. Ikaw ang siyang kumigan ko, huwag ang siyang kumihan ko, O Diyos magpakailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan. Sapat lang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Awitin po natin ulit. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpakailanman. Ikaw ang siyang sinigan ko, huwag ang siyang kumihan ko, O Diyos magpakailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan. Sapat lang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin, ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan. Sapat lang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin, ikaw ang lahat sa akin, ikaw ang lahat sa akin. Hallelujah. Patuloy po tayong magpuri kay Lord. Palakpak po natin ang ating mga kamay at ituon po natin ang ating puso't isipan sa Kanya. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sa samahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y bubunihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 Pwede po tayong umikot at magkamain sa bawat isa. Araw-araw Tingin po kasiyahan, natin ang bawat isa. araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos.
katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang Sigaw po natin. katulad. Wala kang katulad, wala kang 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 katulad. Ano mang maging panahon, Ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. yes Lord. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah. Palakpakan po natin ng Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, for your goodness and mercy. You follow us all the days of our lives. Thank you, Lord, for your loving kindness sa aming buhay. Walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulan Hanggang sa sa paghimbing, pag-awitin ko, ang kabutihan ng Diyos. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulan hanggang sa paghimbing, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, Awitin ko ang kabutihan ng Pag-ibig mo ay siyang gabay sa kasakitan. Bayan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, o Diyos aking Ama. Ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. sa isa pa. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y Nabubuhay, nabubuhay, ko kabutihan ng Diyos. ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman.
Sasambahin sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilip, masumpungan sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilip, at sasambahin sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilip, masumpungan sa dakong lihim. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko, sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Mananatili sa iyong piling, at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong piling, na masumpungan sa dakong lihim, mananatili sa iyong piling, at sasambahin sa dakong lihim, mananatili sa iyong piling, masumpungan sa dakong Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Manatili po tayong nakatayo para po sa ating scripture reading. At tinatawag ko po si Brother Glenn. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Basahin ko po ang 2 Corinthians chapter 5 verses 14 to 21. For Christ's love compels us, because we are convinced that one died for all, and therefore all died. And he died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and was raised again. So from now on, we regard no one from a worldly point of view, though we once regarded Christ in this way. We do so no longer. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation, that God was reconciling the worlds to himself in Christ, not counting people's sins against them. And he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as through God we're making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Good morning po, VFCC. Medyo mainit. Mainit ang panahon. Introduce ko po yung speaker natin. Hindi na siya hindi na siya bago sa atin. Maraming beses na siyang naging guest natin. So siya associate pastor sa Liano Christian Community
Papakilala ko po si Pastor Timothy John Drise. Thank you po. And good morning po sa bawat isa. Mukhang hindi po good ang morning ah. Nag-breakfast na po ba tayo? Sige, isa pa po ah. Ulitin ko po ah. Good morning po sa bawat isa. God is good. And all the time. Isa pa po, yung talagang good na good. God is good. And all the time. Ayan. So, praise God kasi muli po akong nakadalaw ulit, no? Sa bagay, sabi nga po kanina, di na po ako bago. Do, pasensya na po. Ako po ay medyo nahuli ng konti. No, kasi hindi ko po akalain na ano pala ngayon, garbage truck day. So, may 5 akong nadaanan na garbage truck. Tapos may after po, no, may patay pa. Kaya sabi ko, mukhang 1 hour ang biyahe ko mahigit dito sa, sa papuntang VFCC. So medyo malayo sa tema natin, di ba, accelerating, no? Kanina di ako makapag-accelerate eh. Puro lang ako brake. Kasi sobra po talagang traffic. But anyway, glory to God sa kanya pong pag-iingat sa pagbiyahe. Ayan. Sige po, samahan niyo po muna manalangin before we start. Atin pong i-welcome ang wisdom mula sa Panginoon ngayong umagang ito. Let's pray. Heavenly Father, we praise you, Lord. This morning, we thank you, Panginoon, sa inyo pong binigay sa aming time and opportunity, Lord, to have fellowship with you, to have fellowship with one another, Panginoon, and to praise you, Lord, ngayong umagang ito. And Lord, we come to you, Lord, as we ask for wisdom, Panginoon. Open our hearts, open our minds, Lord, so we may understand, Panginoon, ang inyong pong mensahe sa amin ngayong umagang ito. At gamitin niyo po ang inyong lingkod. Use me, use thy servant, Lord, upang maipahayag ko po ang inyong pong mensahe ayon po sa inyong kalooban. Wala po ibang mataas, wala po ibang matanghal, kundi kayo lamang po, Panginoong Jesus. In Jesus' name, Amen. Amen. Ayan. Sige po, atin po palakpakan ng Panginoon. Okay. Praise God. Accelerating God's Kingdom. Yan po ang naibigay sa aking tema ni Pastora Judith, no? Akala ko dito siya ngayon eh. So, wala din po yung wife ko kasi gusto lang din po magbigay ng testimony. Wala po yung wife ko ngayon. Medyo may morning sickness for ilang weeks na. Opo, kasi siya po ay pregnant ulit sa pangatlo naming child. So, praise God, no? Glory to God. At tagal pa namin pinag-pray yun kasi yung sumunod po, yung nasundan po nun, 7 years old na po eh. Akala namin, last na yon yung bunsong babae. So, praise God at may pangatlo pa. Kailangan lang pala mag-diet ng konti. Joke lang. Kung mapansin niyo po, medyo pumayat ako ng konti, no? Nag-diet. Then, tawag dito, pinagkaloob po ng Panginoon. Yun talaga yun eh. You know, answered prayer. So, sabi nila, hopefully daw lalaki na. Pero sabi ko, kung anong kalooban ng Panginoon naman, siya ang maganap sa bata. At least, may pangatlo po, no? Third, tawag nila is bundle of joy. Ayan, accelerating God's kingdom. 2 Corinthians 5:14-21. Kanina, no, ito yung ano ko, estado ko dun sa daanan. So, may kwento po ng isang escalator, no? Na may isang lalaki na busy-busy sa mall. Ayan, no? Nagbabasa siya, sa social media, TikTok, Threads, Facebook, nag-reels, habang sa escalator. Siyempre, sumakay siya sa escalator. Usually, pag kayo po ba, may ano na po ba ito? Naka-experience na stuck na kayo sa escalator? Di nyo alam, di na pala gumagalaw. Diba? So, pag-apak niyang ganyan, gumagalaw naman yung escalator. So, browse-browse lang siya. Then along the way, sa kalagitnaan, habang nag-phone siya, biglang huminto yung escalator. Di niya napansin. So, may mga tao naglalakad na, siya nakahinto lang. Nakatingin lang siya dun sa cellphone niya. Siyempre, minsan kasi pag tumingin ka sa cellphone mo, di ba? For example, 9 o'clock, tumingin ka sa cellphone mo. Pagbaba mo ng phone, 9:30 na ng gabi. No? So, sobrang distracted tayo sa phone. Ganun na po ngayon sa mobile phone, di ba? Magugulat ka lang, hala, tanghali na pala. Ganun din po siya, yung nag-escalator. Tawagin po natin siyang si
Robert. So, siya po yung sa cellphone, then all of a sudden, huminto halfway yung escalator. Walang loud crash, walang kahit anong glitch sa system. Talagang huminto lang yung escalator. Kaya yung ibang tao, bumaba na. Kaso siya, hindi pa. No? Hindi niya napansin na na-stuck na pala yung elevator. Wala na siyang kasama, oh. No? Wala na siyang kasama. Kaya, eventually, may tumawag sa kanya, Sir, excuse me po, wala na po, hindi na po gumagalaw yung escalator. Baka di niyo po napansin. Ayusin na po namin. Then, sa kanya, na-realize na, kayo na pa pala ako dito, saka siya bumaba nung escalator. No? Hindi gumagalaw. No? Alam niyo po ba minsan yung church, pag sinabi pong church, no, hindi po ito yung lugar, eh. Hindi po ito place. Ito po ay galing po sa Greek word na ecclesia or ecclesia na called out ones or mga simply believers, mga tao po ang church. At minsan po ang church, no, yan po yung isa sa mga dangerous na tawag dito po pwede nating ma-encounter sa church. Yung hindi gumagalaw. Hindi gumagalaw na church. Paano hindi gumagalaw? Kaya na po, nagpalakpakan lang tayo, kumakanta tayo. Minsan po sa isang church, no, ang nagiging challenge po talaga, hindi po rebellion eh. Minsan, alam na po natin yan eh. Baka mamaya may mag-rebel, di ba? Lalo na ngayon, bago ang ating pastor, di ba? Bagong pastor sa atin. Minsan, di naman persecution eh. Di naman burnout yung kalaban ng church. Okay? Usually po, distraction. Parang yung lalaki kanina. Di siya gumagalaw, distracted siya eh. Di niya alam, di na pala gumagalaw. Minsan nakala natin yung church, no? Nag-praise tayo ay ligtas, tayo ay uma-attend every Sunday, tayo ay uma-attend ng prayer meeting, tayo ay uma-attend ng Bible studies. Uma-attend tayo. At tayo ay nag-aaral ng Word of God. Minsan, ina-assume natin na yung movement naman ay gumagalaw din. Okay, bakit kaya ganun? Ibig sabihin, pastor, di pala sapat na kami ay uma-attend lang o kaya kami ay Bible study lang. Okay. Minsan kasi, no, pag ginagawa natin yun, alam natin na, baka gumagalaw naman. Gumagalaw naman yung church. Pero minsan po hindi. At kailangan po maging aware po tayo doon. Somewhere along the way, without realizing it, minsan di natin alam na yung church pala, nakahinto na lang. Hindi na gumagalaw, hindi na umuusad. Hindi na umuusad. Katulad po sa escalator. Kaya nga po sinulat po ni Pablo, yung sa 2 Corinthians 5, na kailangan po yung mga believers, yung mga church, no? Kayo po, tawagin nyo nga po inyong katabi, sabihin mo, church ka kapatid. Tapikin nyo, sige. Church ka kapatid. Kaya gumising ka, sabi mo. Kaya gumising ka kapatid, church tayo. Okay, kaya po siya sumulat sa 2 Corinthians, sa mga believers, ang kanya pong sinulatan kanina yung binasa po nating text, ito po ay church din po sa Corinth. No? Mga tao. So, hindi po sumulat si Pablo sa mga leaders lang ng church. Okay? Hindi niya sinabing gano'n. Di siya sumulat sa mga pastor lang. Siya po ay sumulat sa buong church sa Corinth. No? Upang kanilang ma-realize na yung church kailangan gumalaw. Yung kingdom ng Panginoon kailangan ma-advance. O kaya sa madaling salita, kanina yung tema natin, ma-accelerate. No? Ma-accelerate yung kingdom ng Panginoon. So, ang tanong po sa atin, why must the people of God move forward with urgency? Kasi minsan no, yung church natin nagiging comfortable space sa atin na minsan ayaw natin mag-commit o kaya okay na yun, basta uma-attend ako o kaya okay lang yun, basta nag-share ako sa Facebook ng GIF na kumikinang na mga Bible verse sa mga GC. Okay na siguro yun. O kaya okay na yun, nagpe-pray ako tuwing umaga. O kaya okay na yun, nagko-comment ako ng amen sa mga post. Diba? Sabi doon, type amen kung gusto mong yumaman. May type na po ba ng amen dito? O di ko na kailangan yan, mayaman na. No? Type amen. So, alam niyo po sa totoo lang, kailangan po pa din mag-move ng mga kapatiran. O kaya minsan, umatin tayo okay na yun, umatin ako sa Facebook Live, pwede na yun. Diba? Actually, kailangan po, titawag po tayo to move forward with urgency upang ma-advance po yung kingdom ng Panginoon. Actually, sa Matthew 28, bililin po sa mga disciples to
to make disciples as well for all nations, no? Discipling them, di ba? Teaching them to obey, no? Baptizing them, teaching them, and discipling, eventually discipling. Hindi humihinto sa share mo lang yung gospel, okay na yun. Di po humihinto dun eh. Di naman sinabi na make believers of all nations. Hindi eh. Hindi po sinabing make believers of all nations. Sinabi po, make disciples. Hindi humihinto sa naniniwala ka lang, nanampalataya ka lang sa Panginoon. Kilala mo lang siya. Madami pong ganun, no? Pag may mga tinanong ka minsan, kilala ko naman si Jesus. Diba? Siya yung naghahatid sa akin sa tricycle minsan tuwing umaga. Jesus yung pangalan. Diba? Minsan may ibang pagkakakilala. Actually, ngayon po sa panahon natin, si Jesus po iba-iba, depende sa kung anong gusto mo na. Alam niyo po ba yun? Napapansin niyo po ba? Si Jesus, pinipili na lang po eh. Hindi na yung whole package. Parang sa samgyup, pipiliin mo na kung ano yung gusto mong meat. Hindi na yung lahat. Hindi na yung kabuuan. Pinipili mo na lang kung ano yung mas makakapabor sa'yo. Yun si Jesus sa'yo. Si Jesus tanggap niya ako, mahal niya ako. Yun lang yun. Wala na yung Jesus na nagko-correct sa'yo. Wala na yung Jesus na nagsabi ng go and sin no more. Nawala na. Basta alam ko ba, mahal ako ni Jesus at susuportahan niya yung gusto ko. Wala po akong nakitang ganun sa Bible. Pero ngayon po, iba-iba na po ang definition kay Jesus. Kung ano na lang yung convenient sa kanila. Minsan nga, wala ng Diyos eh. Si Jesus, oo, prophet yan eh. Nagkatawang tao. Di ko maintindihan yung pagka-Diyos niya, alam ko basta may Jesus. At kailangan mo maging mabait. Kailangan mong gayahin yung way of life niya. Iba-iba na po ang definition ng Jesus. Kaya maganda po lagi natin babalikan kung saan po talaga originally nasulat si Jesus. At wala pong pinipili. Hindi po natin pinipilian lang parang gulay, ihiwalay mo yung kamatis kasi hindi mo gusto. Meron po ba itong hindi mahilig sa gulay? Wala pong pinapatamaan. Okay, sabi po ayun sa 2 Corinthians 5:14-21. Sabi po diyan, for Christ's love compels us or moves us, no? Because we are convinced that one died for all and therefore all died. And he died for all that those who live should no longer live for themselves but for him who died for them and was raised again. So from now on, we regard no one from a worldly point of view. Though we once regarded Christ in this way, we do so no longer. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, na bago na yung buhay. Dating buhay mo, wala na yun. The old has gone, the new is here. Dahil po sa ginawa po ng Panginoon. Isipin niyo po, no? Dati kang makasalanan, eventually, ang Panginoon, kinuha niya na yun. Inako niya yung kasalanan mo. Yung utang mo na di mo mabayaran, na laki na ng interest, no? Kinuha ng Panginoon, siya na magbabayad nun, kapalit yung kanyang buhay, upang ikaw ay, mamuhay na ng same pa din. Hindi, para magkaroon ka ng bagong buhay. Minsan kasi tayo, the moment na tayo ay nabubuhay, feeling natin malayo tayo sa Diyos eh. Kahit nung di pa tayo nakakilala sa Panginoon. Feeling natin malayo tayo sa Diyos. Kapag nga pumunta ka sa simbahan, feeling mo masusunog ka eh. Ay, hindi mo na pupunta. Kasi baka masunog ako. Kasi ang init eh. Summer. Ganun ba? Hindi eh. O kaya, ayaw mo nang pumunta sa Panginoon, kailangan mo nang gumawa ng mabuti bago o lumapit sa Kanya. Saan ka nakita ng may sakit, ayaw pumunta ng ospital, magpapagaling muna siya sa bahay. Tama ba? Kaya ang pupunta sa ospital kasi may sakit ka, doon ka gapagalingin. Same po sa simbahan o kaya sa church o kaya sa group of fellow believers na pupunta ka doon kasi feeling mo malayo ka sa Diyos eh. Feeling mo may sakit ka. Pupunta ka ngayon upang ikaw ay magamot. Diba? Hindi kang papagaling muna bago ka pumuntang ospital, baliktad. Pero minsan po sa church, ganun po ang nagiging style ng believers. No? Minsan gusto natin gawin ulit. Kayanin ko muna. Actually, ginawa na po ng Panginoon eh. Kasi alam niya hindi natin kaya. So ito po in-explain ni Pablo dito. Kaya nga, therefore, if anyone is in Christ, kung naki-Kristo ka, a new creation has come. Wala na yung luma mong pagkatao, yung pagbuhay mo dati. Wala na yun. Pinapatan ng Panginoon internally. Alam nyo kasi bago dumating ang Panginoong Jesus, ang kanila pong ginagawa ay offering usually.
para malinis po. Paano? Malinis outwardly. Okay? Ngayon, hindi matatapos yun. Unending cycle yun. Ginagawa lang nila yun for compliance. Pero kasi, yun po ang sinabi ng Panginoon dahil nga, likas ang tao na makasalanan. Ngayon, nagbigay ang Panginoon ng panlinis inwardly. Ibig sabihin, sa loob, lilinisin muna para maganda yung labas. Okay, naalala ko nung ako po ay, tawag dito, nagda-diet. O kaya nung di pa ako nagda-diet, ako po ay, kumbaga, malakas kumain kasi, taga-ubos ako ng mga naiiwan eh. So, minsan yung balat ko, para may mga something na tumutubo. Nung time na nag-diet ako, nalinis inwardly. Diet ako talagang nagbawas ng kanin, di na kumakain ng fast food. So, for 1 month, nabawasan po ako ng 10 kilos. Hindi po pounds, kilos. From 92, naging 81 po ako eh. Obese po kasi ako nun. So, ngayon po overweight na lang. And, ngayon, mula po nun, sabi ko, nawala na yung mga ganun sa balat. Ibig sabihin, kapag nalinis ka pala inwardly, eventually, mag-reflect siya outwardly. So, kaya po yun po ang ginawa ng Panginoong Hesus dito. Nung siya po ay dumating, kanya po nilinis yung loob, kaya niyang linisin yung loob. Baguhin tayo mula sa loob, palabas. At hindi po yun instant. Ito po ay proseso. Amen. Diba? Unti kang nakakapainig ng salita ng Diyos. Unti-unti kang magmamature spiritually. Kung dati gatas lang na scripture na mapakinggan mo, ngayon solid food na scripture night. Amen. Kaya sabi dito sa verse 18, sumunod po, no, all this is from God. Lahat po yan, yung ating pong biyaya, galing po yan sa Panginoong Diyos. Wala po tayong inambag doon. Who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. So, ibig sabihin, bawat isa po pala sa atin, simula pa lang, may ministry na. Kung feeling natin tayo ay umuupo lang dito, hindi, may ministry po kayo. Ano po yun? Ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sins against them. Ibig sabihin yung mga nagagawa ng kasalanan, hindi na bilang kasi nga, pinatawad na po kayo ng Panginoon. So, minsan sabihin natin, no, so pwede na pala ako magkasala kasi okay na eh. Exempted na eh. Hindi po ganun. No? Lalabas din po yun sa ating pong works, kung ano po yung ating pong pananampalataya. Basahin niyo po yung Book of James. No? So dito, ibig sabihin lang dito, ang Panginoon, yung kanyang dugo, sapat na upang linisin yung ating mga kasalanan. Sino po nakakaalam ng kwento po ni Moses bago niya i-lead yung Israel dun sa nahating dagat? Kasi famous si Moses, di ba, pag nahati lang yung dagat eh. Tama ba? Pero bago yun, di natin kilala si Moses. Alam po natin yung kwento ng 10 salot. Sino po nakakaalam ng kwento ng 10 salot na pinadaan sa Egypt? Okay. Yung huling-huling salot po doon, just to give you an idea, no? Yung huling-huling salot po doon. Kasi ito po, no, ang kwento, ayaw pakawalan ni Pharaoh yung mga mag-accelerate. Ayaw niya mag-accelerate yung mga taga-Israel. Kasi, servants nila yun, slaves nila eh. So, pag wala na yung mga slaves, di ba? Hassle na sa bahay. Pag wala tayong sa simula, talagang tinitigasan ni Pharaoh yung puso niya. Nung huli, hinayaan na ng Panginoon na tumigas na yung puso mo. Kaya ayaw niyang pakawalan. Ngayon po, nagpadala po ng 10 salot. Okay? Pakawalan mo or else, ito yung unang salot. So, nakasampu po yun. Yung huling-huli, ang ginawa po is, namatay po yung pangapanganay kapag wala pong dugo sa pinto. So, nagbilin, lagyan nyo ng dugo. Okay? Yung pintuan ng bahay nyo, para pag dumaan yung angel of death, exempted kayo. Alam niyo po ba, foreshadowing po yun ng ating pong kaligtasan? Bakit? Kasi yung dugo na yun, yung po yung dugo ng Panginoong Hesus ngayon. Na pag dumaan yung angel of death, kaya nga po wala na pong power and death sa atin. Dahil dun sa dugo ng Panginoong Hesus. Sample po yung kay Moses. Sinample lang tayo. Bago sila pumunta ang promised land, na-experience po nila yung blessing na yun. So, foreshadowing po yun na parang tayo din, eventually, kung tayo ay makasama ng Panginoon sa promised land, sa kanyang kingdom, tayo po ay ligtas. At yun po yung exception. Dugo ng Panginoon. Amen. Siya yung nagmistulang tagatakip ng ating mga kasalanan. So, pag dumating yung judgment day, ito po para maging confident po tayo sa ating pong salvation, no?
para kung tayo po nananampalataya sa Panginoong Hesus, pag dumating na po yung judgment day, no? Ang abogado at ang judge ay ang Panginoong Hesus. Ikaw yung nasasangkot. Sa palagay mo, ikaw yung makakawala. Yung judge kaampi mo, pati abogado mo kaampi mo. Di ba? So lahat ng ito, na-reconcile na tayo sa ginawa ng Panginoong Hesus. Yun po yung ministry of reconciliation. And He has committed to us the message of reconciliation. Ito pong gospel ng Panginoon. Kaya po siya good news kasi andyan po yung message ng reconciliation. We are therefore Christians, or we are therefore Christ ambassadors, as though God were making His appeal through us. We implore you in Christ's behalf, be reconciled to God. God made Him who has no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Amen? Grabe po yung ginawa ng Panginoong Hesus. No? Kaya nga po yung Holy Week, diba? Kung inyo pong dadaanan every year yung Holy Week, remembrance po yung ginawa ng Panginoong Hesus. Na ganun palang ginawa niya sa akin. Sino ba naman ako para bigyan niyo ng ganung libreng regalo? Hindi po ito, wala po itong bayad, no? Wala po itong, pagdating mo sa langit, doon ka na magbayad, ha? Wala pong ganung bayad na po, eh. Kaya nga po, ang ginagawa lang po natin ngayon, papasalamat tayo sa Panginoon, we praise Him, no? Umaawit tayo. So, yan po ang message ng Panginoon. Ngayon, paano natin ma-advance ang kingdom? O kaya ba't natin kailangan i-advance ang kingdom ng Panginoon? Okay? Siyempre, ayaw natin pagdamot yung salvation na yon. Tama po ba? Hayaan ba natin tayo lang na makikisama dito? O kaya may kinabang doon sa benepisyo ng Panginoon? Tayo na lang ba may kinabang? Atin pong isi-share sa kapitbahay. Sa ating kamag-anak, tama po ba? Amen? Kaysa yung chismis yung kakalat natin, ito nang i-chismis natin. Yung good news ng Panginoon. Amen? Kaya yun po yung ating pong calling. Tayo pong lahat ay member po ng Ministry of Reconciliation para naman po ma-reconcile yung ibang tao sa Panginoon. Kung tayo, na-enjoy natin yung salvation sa Panginoon, huwag natin ipagdamot naman sa iba. Ating i-share. Paano? O kaya bakit? Una kasi tayo po ay motivated by Christ's love. Sabi po dyan, sa verse 14 kanina, no, for Christ's love compels us. O kaya sa ibang salita, yung compels, drives us, moves us, ginagalaw tayo. Ito yung ating source. Tayo po ay motivated ng pag-ibig ng Panginoong Hesus. Ginawa ng Panginoon sa atin yun kasi mahal niya tayo eh. Sabihin mo nga sa iyong katabi, mahal ka ng Diyos, kapatid. Kaya makinig ka. O, di nyo na tinuloy. Kaya makinig ka. Okay. No? For Christ's love compels us. Hindi po siya sabi ni Pablo dito na fear compels us. Minsan kasi yun yung nag-move sa atin, no? Ayaw kong i-share yung gospel kasi nakatakot, nakakahiya. Baka mamaya sabihin nila, uy, o ba, ano ka na? Alive ka na. Nahihiya tayo. No? Dati, kainuman ka lang namin ngayon. Ano na ka na? Di na beer session na. Bible study na. Diba? O kaya naman minsan yung pressure compels us sa school. Ayokong i-share kasi ba mamaya ma-pressure ako na huwag natin isama yan kasi nag-ano yan. Baka mamaya share ka ng gospel niyan, ng Bible niyan. Minsan nahihiya tayo eh. O kaya naman minsan numbers compels us. O numbers compel us. No, minsan ang konti kasi natin. Parang okay na to. Ayoko nang huwag na tayong kumilos. O kasapat na to. Hindi na tayo kasya sa church. Hindi na tayo kasya dito. Huwag na tayong mag-invite. Pwede naman tayo magdalawang service. Kaya po ba? Kaya mo magdalawang service dito. Diba? Wala makakalimit sa atin. Kundi ang mag-move sa atin ay ang pag-ibig ng Panginoong Hesus. I-share natin yung pag-ibig ng Panginoong Hesus sa iba. Diyan po nagsisimula lagi eh. Kapag di ka motivated ng pag-ibig ng Panginoon, hindi mo gagawin mag-share ng gospel eh. Ba't mo gagawin? Tama ba? Hindi ko naman alam yung pag-ibig ng Panginoon, hindi ko naman siya maramdaman, hindi ko nga siya nakikita eh. Diba? Ganun ba? Actually, ang dami niya pong message sa atin. Hindi lang natin binabasa. Nasaan? Sa Bible. Minsan yung Bible sin-zoned eh. Di ba? Nasin mo lang, pero minsan ayaw mo nang intindihin o kaya basahin. Minsan nga, i-long press mo na lang yung Bible. May gumagawa ba dito? Pag sa messenger, nilolong press mo na lang pag ayaw mong
makita niya na sin mo na yung message. Okay? Motivated by Christ love. Ito po yung ating motivation kung ba't po natin kailangang i-advance ang kingdom ng Panginoon. Kasi tayo po ay minahal ng Diyos at gusto din po natin ma-experience ng iba yung pagmamahal ng Panginoong Jesus sa kanila. Take note, no, ang pag-ibig po ng Diyos, wala po yung pinipili. Lahat po ay binigay sa tao. Yung kaaway lang ang gumagawa ng istorya. No? Dahil siya po ay, yun ang kanyang wala siyang power over us eh. So, ang kailangan lang nang gawin, utuin lang tayo deceive, bulungan ng bulungan. Kasi di kanya kayang sapukin eh. Di kanya kayang kunin sa kamay ng Diyos. Alam niyo po ba yun? Kapag kayo ay nagbigay ng buong pananampalataya sa Diyos at kayo po ay na-anoint ng Holy Spirit, hindi na po kayo kayang gawin ng kaaway. Kaya niya lang pong gawin, bulungan kayo ng bulungan. Kita mo, nagkamali ka na naman. Nag-browse ka na naman ng mali. Wala ka talaga, di ka talaga Kristiyano. Yun ang kanyang goal sa atin. Pero wala siyang power over us. Kaya pag narinig niyo siya, in the name of Jesus, no, rebuke yung gawa ng kaaway. Motivated by Christ's love. No, he says his love compels us. The word compels means to be seized o kaya driven o kaya tayo ma-motivate nga. The love of Christ is not meant to be admired. Ang salita po ng Diyos o kaya ang kanyang pag-ibig, hindi lang po ito basta ina-admire lang natin. Kailangan po ito po yung nagbo-motivate. Ito po yung gas natin. Ito po yung ating pong diesel. Sa mahal ng diesel ngayon, di ba? Ito po yung ating fuel para po ma-accelerate yung kingdom ng Panginoon. Yung kanyang pag-ibig. Amen? Kasi kung walang pag-ibig ng Diyos, hindi mo na magagawin. Ba't kailangan mo mag-praise and worship? Ba't kailangan mo umbatin dito? Kasi may libreng kape. O kaya may libreng food. Ganun ba ang ating motivation? Hindi eh. Ang pag-ibig ng Panginoon na ipinagkaloob sa atin. Yan po ang ating motivation. Amen po ba? Amen. Okay, sabi nga po dyan, no? The kingdom does not accelerate through better programs alone. Minsan, lagi natin iniisip, ano ba magandang programa para ma-hook yung mga tao sa Diyos? Alam niyo po, isa po yun sa mga dinedevelop namin galing po kasi sa LCC, no? Sa Liano Christian Community. Diyan lang po sa may North Caloocan. Minsan kasi isip palagi, ano ba magandang gawin? Magpapa-zumba ba tayo? Magpapa-activity iniisip eh. So, nagsimula kami, nag-try kami one time, sabi ko, kailangan po nating magkaroon ng genuine approach. Kasi lahat po ganyan na ginagawa. Kanya-kanyang gimmick, kanya-kanyang style. Why not simulan natin sa early church style? Book of Acts, kung makikita niyo po doon, they just shared the word of God. Nag-preach lang sila. Walang ibang alibay, walang ibang gusto. Walang munang invite sa church. Yun po yung aking sabi noon eh. Walang muna tayong iba-promote na, join kayo sa church namin. Walang ganun muna. Tanong nyo lang muna kung open sila for Bible study din. Mag-share tayo ng Word of God. Pupunta kami, pupuntahan namin. Alam nyo po, sa pagkilos ng Panginoon, napakadami pong Bible studies ngayon sa church na halos naramdaman na namin yung the harvest is plenty but the workers are few. Bakit? Every day po may Bible study na doon sa Liano at mga iba't ibang lugar pa, mga subdivision na saturate po yung mga lugar within our area. Kasi, hindi kami masyadong gimmick. Hindi namin, sabi ko nga, nag-move kami na huwag natin masyadong isipin kung anong gimmick natin para ma-win sila. Hindi eh. I-share mo lang yung genuine. Pag-pray mo sila, iba pa din yung genuine approach kasi ang Panginoon kumikilos po doon. Di tayo nakadepende sa better programs, kundi kung ano yung pag-ibig ng Panginoon. Sinishare lang natin. Tia-testify mo lang. Yun lang. Okay na. Then eventually, babalikan ka. Saan ka ba umaattend? Yun na yun. Tumutubo, namumunga na po, unti-unti na po tumutubo yung buto na inyong pong itinanim. No, kasi sa panahon po natin ngayon, usong-uso yung mga iba't ibang programa, tama po ba? Kung anong trending, yun yung gusto natin gawin. Sundin natin yung ganun, ano bang trending ngayon? Secondary na lang po yun. Ang ating pong primary objective is to preach the Word of God at hayaan po natin kumilos po ang Panginoon. Alam niyo po yung parable of the sower? Diba? Yung nagsaboy lang na nagsaboy, wala naman siyang, hindi naman siya iniisip kung ito ba ito mga ito, mapupunta ba sa Panginoon? Hindi eh. Sinaboy niya lang sinaboy yung seeds. Hanggang sa yung iba, may iba't iba pong kwento doon. May iba sa lupa lang, so hindi masyadong, sa kalsada lang, so walang lupa. Pero again, yung taga-saboy, wala siyang iniisip kung, basta sinasaboy niya lang.
Di niya isipin, saan ko ba isasaboy ito? Dito kaya kasi dito mukhang mataba yung lupa. Hindi eh. Sinaboy niya na ng sinaboy. Ganon din po sa atin. At kung tayo po ay motivated ng pag-ibig ng Panginoon, magsaboy lang po tayo na magsaboy ng salita po ng Diyos. Ayun, no? But through believers who are deeply captured by Christ's love. Ang ating pong motivation lagi ay ang pag-ibig ng Panginoon for us to accelerate yung ating pong, yung kingdom po ng Panginoon sa ating buhay. Secondly is, of course, to be oriented away from self. Ito po ang madalas na kalaban talaga, yung ating pong sarili. No? Minsan talaga, sabi nga nila, if there's a will, there's a way. Tama po ba? If there's a will, there's a way. Sabi sa verse 15, that those who live should no longer live for themselves. Diba? Di na kayo nabubuhay sa inyong pansariling mga intention, motibo. Kayo po ay nabubuhay na sa nais po ng Panginoon sa inyong buhay. Napalitan na yung gusto mo sa buhay mo, naging will na ng Panginoon. Amen. Sabihin nyo nga po sa inyong katabi, kapatid, mamuhay tayo ayon sa will ng Panginoon. Mamuhay tayo ayon sa will ng Panginoon. That those who live should no longer live for themselves. Hindi na pang sa atin. Minsan kasi no, kapag sa church, ano ba mapapala ako dyan? Ba't ako a-attend dyan? Ba't ba ako attend sa prayer meeting? Kailan bang prayer meeting? Gabi? Gabi ba or umaga? O midweek? O hapon? Sino po nakakala may prayer meeting? Tuwing Wednesday ng gabi. AM, umaga. O ba't ako pupunta dyan sa prayer meeting? Aga-aga. Ano ba pala ako dyan? Minsan kasi laging ganun eh. Actually, hindi na po dapat ganun. Kasi nga, ang Panginoon, tayo po ay niligtas na. Ngayon, hindi naman to nagadamot ang Panginoon sa atin. Of course, gusto niya tayong i-bless eh. Pero kasi, hindi na dun sa old ways natin. Kundi sa kanyang way na papakita sa atin. Minsan kasi di agad natin nakikita yun eh. No? Yung blessing ng Panginoon na nakaloob sa atin. Feeling natin, ayokong sumunod sa Lord kasi mamaya, mawala yung hanap buhay ko, mawala yung trabaho. Actually, hindi. Minsan, ang Panginoon, may bibigay siyang better eh. Kaso nga lang, nahihiya tayo masyadong ayaw natin kasi ngayon nga, hindi pa tayo oriented away sa ating mga pansariling gusto. Salvation is not just forgiveness. It is reorientation. Before Christ, life revolved sa inyong mga sarili. Bago ang Panginoong Yesus, umiikot ako sa aking sarili lang sa mga kung anong gagawin ko. Pag gising ko sa umaga, paulit-ulit lang yung cycle eh. Pag gising ko sa umaga, tatrabaho ako. Pag kumita ako, happy-happy, then tulog ulit, ganoon ulit, cycle. Lagi lang doon umiikot. After Christ, life revolves around Him. Nung nakilala mo ang Panginoong Yesus, nabago ka. No? Dati kang mainitan ng ulo, nabago yung buhay mo, nabago yung relationship sa pamilya, nabago yung relationship, nagkaroon ka ng mga new friends na alam mong papalapitin ka lalo sa Panginoon. Nagkaroon ka ng fellowship ng church, nagkaroon ka ng, umikot na sa Panginoon yung buhay mo dahil nilayo mo na. No? Bago ang Panginoon, umiikot lang sa'yo. Gusto mo ikaw lang. Nung after ng Panginoon, tumanggap ka sa Panginoon, lagi nang mabless ko yung iba, mapag-pray ko yung iba, no? Mapalakas ko yung iba, ma-encourage ko yung iba. Lagi nang ganun. Dahil umiikot na lagi sa kalooban ng Panginoon. One of the greatest obstacles, no? To kingdom advancement o kaya acceleration, kaya minsan hindi tayo maka-accelerate, no? Because of self-centered Christianity. Ano yun? Faith. Basta may pananampalataya ako. Kahit wag na magbigay, okay na yun. Buti nga, umatid pa ako sa church eh. Minsan may ganun pa tayong sumbat, no? Faith without sacrifice. May pananampalataya, aso nga lang, ayaw naman mag-sacrifice ng time, ng effort, ng treasure, ng talent. Minsan titawag ka ng Panginoon eh. Nakita mo na may something na kailangan nila dito na ako lang nakakaalam. Why not offer your talent? Kaso nga lang, busy ako. Why not offer your time? Faith without sacrifice. O kaya naman minsan, worship without obedience. Alam niyo po ang Panginoon, mas gusto niya po na tayo po ay sumusunod. Yun po ang gusto niya. Sabi nga doon ni Samuel, di ba? Sa prophet Samuel, sabi niya, obedience is better than sacrifice. Handog ka nga ng handog, di ka naman sumusunod. Anong ibig sabihin nun? Di mo binabago yung buhay mo, di mo sinusunod yung kalooban ng Panginoon.
Pero nag-worship ka lang. Actually, hindi din po. Worship without obedience. Mas mahalaga pa din po sa Panginoon ang obedience. O kaya naman, belief without mission. Okay na ako, naniniwala ako na may Diyos, okay na yun. Kaso nga lang, tiyatawag ka for something greater. Di po binigay yung mission sa mga pastor lang, sa mga leaders lang. Until we realize na tayo pong lahat ay tiyatawag pala. Alam niyo naman yung simpleng kahit di niyo naman madala sa church eh. Masira mo lang ng gospel. May kwento po sa inyo. One time, last year, way back June, may umattend po sa isang conference pero sa opisina. Then, bago kami umuwi, nagkaroon ng konting bonding, tapos kwento-kwentuhan, then nalaman nila na pastor pala. Pastor pala ang inyong lingkod. So, sharing lang tayo ng gospel eh. Alam niyo po, after no, nakauwi na kami. Kasi ano po yun may flight lang naman. So, di ko naman sila kasama sa ibang department po sila kasama. Ngayon, after po nun, earlier this year, no, siguro mga Feb, nag-chat po ulit sa akin yung isa pong na-sharean lang. Nag-chat, bigla siyang tanong, saan ba yung church nyo? Yun pong tanong sa akin, wala pong iba. Nagulat ako, syempre. Sabi ko, binigay ko muna yung location. Sabi ko, dito siya banda, gito, ganyan. Sabi niya, tuwing kailan ka nagpe-preach doon? Yung tanong niya next. Sabi ko, ang schedule ko kasi tuwing first Sunday. Then tinanong ko, may gusto ka bang, ito po tinanong ko sa after, no? Kasi tinanong niya pa kung nawawaste ba yung church. So sabi ko na sa kanya, may gusto ka bang ipag-pray? Kasi ba't mo i-meet all of a sudden na last year tayo nagkausap, tapos ngayon, pupunta ka bigla sa church namin, tapos hanapin mo ako. Sabi ko, may utang ba ako dito? May utang ba ako sa kanya? Ba't niya gusto hanapin? Pero hindi, sabi ko, hindi, may gusto ko ba ipag-pray? Then, nalaman ko na siya po ay may mental, nakalimutan ko yung term, pero may anxiety disorder. So, para daw siya minsan tamad na tamad, ayaw niyang kumilos buong araw. Sabi ko, ako din eh. Na-joke na. Di ba? Kahit sino, di ba? Pero sa kanya po, medyo parang clinically, diagnosed na ganun. Talagang wala siyang o kaya minsan naman sobrang dami niyang gustong gawin. So about sa siguro sa mental anxiety. So pinag-pray ko siya, then sinare natin ng gospel. Alam naman po tayo, syempre, wala tayong ibang sandata kundi yung word of God. So I shared yung Matthew 6. Usually pag mga do not worry, di ba? Do not worry kung anong kakainin mo, Tapos sa huling-huling nun, seek ye first the kingdom of God, then do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Yun yung sinabi ko sa kanya. So, after ko siya pag-pray, sabi ko, try ko lang magbigay ng advice, konting advice. Of course, gusto ko naman siya pa rin yung magsasalita. Then, eventually, may sinabi ako, sabi ko, focus ka muna kahit sa first hour lang, kung ano po pwede mong gawin. Huwag mo nang isipin yung iba kasi nga, sabi ko sa verse 34, di ba? Do not worry about tomorrow. Unti-unti mo na step by step. Sabi niya, alam mo, same kayo nung sinabi nung psychiatrist na kailangan mo na mag-focus. So sabi ko, actually, wala naman akong idea dun sa mental o kaya psychology o kaya wala akong ganung pag-aaral. Pero sa salita ng Diyos, yun ang kanyang binibigay. Philippians 4, binigay din natin sa kanya. Then alam niyo po, eventually, naka-recover siya. Praise God. Umattend po siya sa church one time, actually twice ata, isa online. Pero kung saan man siya, kasi nga malayo po yung church namin sa kanila eh. So, habi ko nga, basta makahanap ka ng Bible-believing church. Pero alam niyo po, maganda po doon, tiyanin mo lang yung buto eh. Tapos, eventually, tumubo sa kanya. So, kung ano po, saan siya din ng Panginoon, regardless kung sa LCC siya magsimba o hindi, ang mahalaga po, nakakilala siya sa Panginoon. Amen? Diba? Kasi may mission tayo, mga kapatid. Di tayo basta nanampalataya niniwala. Pwede po natin i-share lagi yung gospel na yan sa iba. Para ma-advance po ang kingdom ng Panginoon. Hindi ibig sabihin ng kingdom advancement o kaya acceleration ng kingdom. Hindi ibig sabihin, lalaki yung church agad. Lalaki yung church in a universal way. Di man sa VFCC, pero ang dami nyo na-share ng gospel sa iba't ibang lugar, lalaki po ang church ng Panginoon. Ang Panginoon na po ang bahala sa atin. Amen? Siya po naglalagay ng mga tao, hindi po tayo. Take note nyo po yun. No? Sabi nga sa Acts 2, di ba? And the Lord added to their number daily those who are being saved.
Di naman si Peter eh. And Peter added to their number, hindi eh. The disciples added to their number, hindi po. And the Lord added to their number daily those who are being saved. Ang ating pong mission lang ay mag-share ng gospel. Ating pong iwan, kung tayo po ay nag-surrender na ng ating mga sarili sa Panginoon, iwan mo rin dati mong buhay. Bago na ang buhay na binibigay sa'yo ng Panginoon. Kumbaga sa game, nagkaroon ka ng character reset. Balik ulit sa balik na yan sa bago. Balik ka na ulit gumawa ng something new sa iyong buhay. Yan. The kingdom accelerates, sabi diyan, when believers stop asking, what about me? Di na about sa atin eh. And start asking, how can Christ be known through me? Amen. Diyan po nagsisimula yung acceleration ng kingdom ng Panginoon. When we say kingdom, by the way, no, when we say kingdom, ano ibig sabihin po ng kingdom? Palasyo. Diba? Kaharian, sabi nga, no? Pag may kingdom, may king. Sa kingdom, sino po ang susunod? Ang king, di ba? Bababa yung memo. O lahat tayo mga kababayan ng gito ganyan. Ito ang utos ng king. So yun po ang kingdom. Kung saan po nangyayari po yung will ng Panginoon. Alam niyo po ba na ang kingdom po ng Panginoon nandito na po? Kung saan po nangyayari yung kanyang kalooban. Kung sa VFCC, nasusunod ang decree ng kingdom po ng Panginoon to. Kaya nga ume-expand yung kingdom, nag-accelerate lalo yung kingdom. So, magsa-accelerate po yan when believers stop asking, what about me? Di na more on personal interest natin, kundi, ito na dapat magitanong natin eh, how can Christ be known through me? Paano ba mag-expand o kaya paano ba nila makikilala ang king sa pamagitan ng buhay ko? Testimony, Bible verse, magandang buhay, no? Mag-share ka nga ng Bible verse sa story mo. Tapos sa Instagram naman, iba yung sineshare mo. Di po siguro alam ng mga magulang dito, no? Minsan yung mga magulang sa Facebook lang kasi. Yung mga bata, mga anak, sa Instagram. So, ang bait nila sa Facebook, pag sa Instagram, hindi sila mabait. Ala, sabi ng mga magulang, tingnan ko nga Instagram mo. Minsan po ganun. Sumbong na ako, sorry yung kids. Okay. Hindi, kasi minsan po ganun talaga, no? May makikita ka minsan sa Instagram, iba yung sineshare, iba sa Facebook, ang bait. Okay. So, I hope wala po sa VFCC niya. Wala naman po, no? Pero madaming tumatawa, hindi ko na po masasabi yon. Kayo na po makasagot. Okay, vision. Next po is vision transformed by new creation. Sabi nga po kanina, no, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. So Paul explains that new life produces a new way of seeing. Kapag nagbago yung buhay mo, nagbabago din yung ginagawa mo, nagbabago yung mindset mo, nagbabago yung iyong mga nais gawin, nagbabago na yung pananaw mo sa buhay. Kung dati, more on, gusto kong yumaman, gusto kong pumaldo. So ito yung gagawin ko lagi. Ngayon, di na ganun eh. Di ba? Di na ganun yung ating nais. Ang nais natin kung anong kalooban na ng Panginoon sa ating buhay. No? We no longer see people as problems. Minsan kasi nakikita natin mga tao, problema lang, hindi na siya magbabago. Wala nang pag-asa yan. Hindi na. Pero ang pananaw mo sa kanila is sila ay mga kaluluwa. Kada isa masira mo na ng gospel, regardless kung anong ginagawa niya. Kung kaaway mo yan, chichismis ka lagi, share mo ng gospel, pag-pray mo. Sabi ng Panginoon, di ba, love your enemies and pray for those who persecute you. Di ba? So, hindi na tayo magdadamot. Nakikita mo na yung mga tao, hindi na mga problema, hayaan mo na yung mga yan, corrupt talaga sila. Yung mga government officials, minsan, no, pag-pray mo sila, mga kaluluwa din po yan. Yun na yung pananaw ngayon. Pray for them. Na Lord, kumilos po kayo sa mga buhay nila. Makilala po nila kayo. We no longer see the church as an event. Minsan kasi pag church event lang eh. Kapag prayer meeting, konti pupunta. Pag biglang outing, yes! No? Nagvo-volunteer pa ng sasakyan. Diba? Kahit mahal ang gas. Pero pag prayer meeting, ganyan masyado, 7:30. Tutulog pa ako yan eh. Diba? Hindi na. We no longer see the church as an event, but as a mission. Ang church ay mission. Ang church po ay, kumbaga, isipin niyo po, ito po ay kampo ng Panginoon na offensive ang kanyang kampo. Hindi po to defensive. No? Kasi inisip natin minsan yung church ng Panginoon, defensive lang.
Kailangan tayo mag-ingat. Protect us from the gawa ng kaaway. Hindi. Tinatawag po tayo na mag-advance. Offense. Bakit sabi ng Panginoon? Di ba? I will build my church and the gates of Hades will not overcome it. Sino may gate? Hades. Di ba? Bakit sila may gate? Kasi sila dumidepensa kasi ang church is called for offense. Isipin niyo po no, di magtatagumpay ang mga bakod ng kalaban dahil ang church offense ang goal. Di niyo ba na-realize yun minsan, no? Pag nabasa niyo. And the gates of Hades, ba't sila yung may gate? Kasi sila yung naka-defense eh. Tayo po yung sumusugod sa kanila at di nila kakayanin yung pagsugod natin. Kaya nga ang kaaway gagawin niya, huwag kayong sumugod. Nakatamad yan. Mainit ngayon. Magastos pa. So yung kanyang tactic. Kasi dapat offense tayo eh. So ngayon, pag ang mga Christian naka-defense, wala. Tayo mag-a-advance. Hindi tayo kikilos. Para tayong mama sa escalator. Hindi tayo gagalaw kasi naka-defense tayo eh. Kaya nga advance lagi, accelerate eh. Offense tayo. Lagi pa natin note yun na ang may gate, Hades. Tayo wala. Kasi tayo sumusugod eh. Diba? At sabi ng Panginoon, hindi ma-overcome nung gate nila yung church ng Panginoon. Amen? Kaya kung feeling natin di tayo empowered, actually empowered po tayong lahat for offense. Vision transformed. Yan na po yung ating magiging bagong vision. No? Offensive. Naalala ko, dun sa aming mission statement sa church, nakalagay doon, aggressive evangelism. To be a center of aggressive evangelism. Patient discipleship. Pero pagdating sa evangelism, aggressive. Sumusugod tayo. Nag-share tayo ng gospel. Hindi naman sa pilitan. Pero ibig sabihin, ganun tayo ka-bold i-preach yung gospel sa ibang tao. Kasi, offense tayo. Amen? Yung buhay mo na bago, minsan kasi nahihiya tayo, no, yung ating dating buhay natin. Dati na yun eh. Kahit na ibalik nila yun, nabago na nga ng Panginoon eh. Aminin mo na lang, di ba? Oo nga eh. Dati ganun talaga ako, buti na lang may Panginoon. Kundi, nandun pa rin ako hanggang ngayon. Eh syempre, nagsasabi sa inyo, ma-realize niya, oo nga. Buti pa siya naka-move on na. Buti pa siya naka-accelerate na. Diba? Minsan kasi ganun babat ng kaaway sa atin eh. Na dati kang ganyan. Wala kang pag-asa. O kita mo na ulit-ulit yung kasalanan. Hindi eh. Unti-unti ka nang binabago ng Panginoon. May conviction ka dati eh. Ginagawa mo yung mga mali. Walang konsensya. Buhay ko to. Okay lang. Ngayon, pag may ginagawa ka, feeling mo minsan masakit sa ano mo, no? Naku, nagawa ko na naman. Lord, sorry po. Actually, progress na po yun. Dati nga, wala kang pakialam eh. Ngayon, nakakonsensya ka na. Kasi andyan na sa iyo ang Panginoon. Unti-unti ka nang binabago. Vision transformed by new creation. Sabi po dyan, one of the kingdom acceleration, yan pala. Kingdom acceleration begins when our vision shifts from earthly measurements to eternal priorities. Naalala ko may isang pastor, kung kaya niya po si Pastor Steven Prado. Okay, mayroon siyang illustration ng tali. Okay. Mahabang tali. Pero ngayon, sabi niya, yung mga Kristiyano nakapokus lang minsan doon sa maiksi sa pinakasimula lang. Yun po kasi yung buhay natin. Dito sa lupa. Maiksi lang. What about yung mahaba? Saan mo gustong i-invest? Amen. Kingdom acceleration begins when our vision shifts from earthly measurements to eternal priorities. Kaysa mag-focus tayo sa maiksing buhay natin dito, focus tayo doon sa eternal. Sa nais ipagawa ng Panginoon sa atin. Amen? Eventually, tayong lahat magkakasama siguro. Hopefully, no? Pagdating po ng pagbabalik ng Panginoon, tayo magkakasama. Sana masama din po natin yung iba. Amen? Ma-advance po natin yung kingdom, ma-accelerate natin, no? Doon po yung maging focus natin. And, fourth, huwag po kayo mag-alala, ano lang po ito, 10 lang po ito. Fourth is entrusted as ambassadors of reconciliation. So sabi nga kanina, di ba sa nabasa po natin, all this is from God who gave us the ministry of reconciliation. Sabihin niyo nga po sa inyong katabi, ambassador ka, kapatid. Ambassador ka, no? So this is the heart of the passage. God did not merely save us, He entrusted us. Pinagkatiwalaan po tayo ng Panginoon. Okay, so niligtas ko kayo. Pinagkatiwalaan ko kayo na
marinig nila yung kaligtasan din na nagmumula sa akin. Ipakalat ninyo yung kabutihan ng Diyos, yung kanyang pag-ibig sa atin. God reconciled the world through Christ. God placed that message into human hands. Sino may hawak ng Bible, di ba? Tayo. Paano malalaman ng iba yung kabutihan ng Panginoon, yung pag-ibig niya? Share mo yung Bible. Minsan kasi gusto natin testimony lang eh. Testimony lang gusto natin i-share. Hindi yung scripture. Pag naman bubuksan mo yung scripture, hindi ko kasi alam yan. Ba't hindi mo alam? Ayaw kasi pag-aralan. Minsan nakakatamad. Panonood lang ako ng TikTok. Doon naintindihan ko yung word of God doon. Alam niyo, minsan gano'n na ngayon. So, dami ng mga influencer. Well, good thing naman. May madaming influencer ngayon ng mga Christians. Kasi minsan yung mga Kristiyano, ayaw na magbasa ng Bible, mas naintindihan ko pag siya nag-explain. Diba? Siya na ba ang Diyos? Paano pa nagkamali? Pag lumiko, liliko na din. Doon nagsisimula po yung pagiging fanatic kasi. Kaysa basahin mo, pag-aralan mo yung scripture, naka-base ka dun sa kung sino yung magaling magsalita. Madami po magaling magsalita. No? Sabi sa Holding Age, no? Madami mga false prophets na lalaganap. At mag-ingat tayo na hindi tayo masisilo. Okay? Kailangan hindi tayo mapeke. Tama po ba? Paano nyo malalaman kung peke? Kapag alam mo yung original. Tama po ba? Di ba? Pag bibili ka ng, sa mga mahilig magsasakyan, di ba? Pag bibili ka ng peking mugs. Alam mo, peke kasi mabigat. Kasi magaan yung original. Pero pag di mo alam yung original, di mo malaman yung fake. Ganun din po sa sapatos, ganun din po sa mga brand, sa bag, sa mga hikaw. Di ba? Alam po natin yun. Kasi alam mo yung original eh. But sa Bible, minsan di natin alam, no? Kung alam natin yung Bible, mismo, kung ano yung mensahe nun, hindi tayo masisilo ng mga peke. Amen. Kaya ako, encouragement ko din po sa atin, bilang mga ambassadors, huwag po nating masyadong, kumbaga, tamarin magbasa ng salita po ng Diyos. Alam niyo po ang wisdom nanggagaling po sa Panginoon. No? Kaya nga po, di ba sa prayers natin, Lord, open our hearts, open our minds, upang maunawaan po namin. Lord, give us wisdom. Madami po nagbabasa ng Bible, pero hindi po lahat unawaan yung mensahe po ng Biblia. Bakit? Even atheists read the Bible. Even mga cults, no? Read the Bible. Iba lang kanilang interpretation. Bakit? Walang wisdom ng Panginoon. Ngayon, minsan tayo pa mga Kristiyano yung mga mahiyain, hindi natin alam yung salita ng Diyos. Bakit? Kasi by grace lang, okay na eh. Actually, hindi. No, atin pong basahin yung Bible, hingin po yung wisdom sa Panginoon upang lalo po natin maunawa. Alam niyo po ba, ilang beses ko na binabasa yung Bible, minsan mga same passages lang, bigla may iba na namang ibig sabihin. Minsan mas lumalalim pa lalo. Kasi ang Panginoon, lagi siya may mensahe sa atin tuwing magbabasa tayo ng Biblia. Dati gatas lang yun, ngayon nagiging solid food na. Pero isang passage lang yun. Bakit? Kasi binibigyan ka ng wisdom ng Panginoon. Kaya tayo bilang mga ambassadors of reconciliation, no, atin pong ituloy. Tayo po ay in-entrust ng Panginoon na i-share yung gospel sa ibang tao. As an ambassador, ano pong ginagawa ng ambassador? Siya po ay parang si Secretary Claire, di ba? Representative ng king. Okay. So tayo po bilang mga ambassador, tayo po ay rep ng Panginoong Jesus. Speaks with authority, carries urgency. No? Does not delay the mission. Kaya po, yan. The kingdom does not advance because we are capable. It advances because we are entrusted. Amen. God's kingdom moves forward when His people embrace their assignment. Meron po tayong mga assignment. Bawat isa po sa atin ay may assignment sa Panginoon. Okay, naka-assign ka sa ganito-ganyan. Lahat po tayo naka-assign to share, to advance the kingdom, okay, to accelerate the kingdom of God through His Word. So, kailangan po natin gawin, no? Hindi dahil capable ka lang, kundi dahil tayo po ay entrusted. So, tayo po ay, kailangan po natin yakapin yung ating pong assignment na tayo po ay ambassador ng Panginoong Jesus. Amen po ba? Ambassador kayo, kapatid. So, sabi dito sa huli, no? The world is not waiting for a perfect church. Basahin nga pa sabay-sabay.
it is waiting for a faithful one. Acceleration, no? Ang acceleration po, sabi nga dito, is not about speed. Di po yan about sa bilis. Yan po is about sa obedience aligned with urgency. So, if yung pag-ibig ng Panginoon, tayo ay na-move doon, our lives no longer belong to us. Sa Panginoong Yesus na. Our vision has been made new, and we have been entrusted with heaven's mission. Kaya nga po today, hindi na po natin tanong kung mag-a-advance ba yung kingdom ng Panginoon. Actually, i-advance po yan ng Panginoon talaga sa pamagitan po natin. Tayo pong lahat ay tinatawag ng Panginoon upang i-advance yung kanyang kingdom. Kaya kailangan din po natin i-accelerate yung ating pong pagkatawag sa Panginoon. Huwag lang tayong basta umattend ng church. Huwag lang tayong basta maniwala quietly. O kaya huwag lang tayo basta mag-antay comfortably. No? Atin pong tanggapin ang misyon ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya po, bilang ambassador ng Panginoon, atin pong i-share ang gospel at i-accelerate po ang kingdom ng Panginoon. Amen? Sige po, tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we praise you, Lord, and we thank you, Panginoon, sa inyo pong mensahe sa amin ngayong umagang ito. At alam po namin, Panginoon, na kailangan po namin mag-move, Lord. Mag-move sa inyo pong nais. Move to be motivated by Christ's love, to be oriented away from ourselves, to our vision to be transformed by new creation and entrusted as ambassadors of reconciliation. Lord, we pray, Panginoon, na kayo po ang patuloy, Lord, na gumamit sa bawat isa po sa amin. Continue to equip us. Continue to remind us of this calling, Panginoon. Gawin niyo po kami mabuting halimbawa sa ibang tao. Gawin niyo po kami taga-share ng inyong pong gospel, taga-accelerate po ng inyong kingdom, Panginoon. Alam po namin, Lord, na may pagkatawag po kayo sa bawat isa po sa amin. Regardless po sa amin pong role, sa amin pong mga pamilya, sa amin pong mga hanap buhay, sa amin pong mga eskwela, alam po namin, Panginoon, na kami po itatawag ninyo, Panginoon, for a greater purpose to accelerate your kingdom. Kaya nga po, Panginoon, we pray, starting today, Panginoon, to continue. Guide us, Lord. Continue to empower us, Panginoon. And we will do the advancement of your kingdom. Kaya lang po ang patuloy na mataas, Panginoong Jesus. Ngayong umagang ito, lahat po ng glory ay sa inyo, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po and God bless. Pwede po tayong tumayo para po umawit po ng awit sa ating Panginoon. Muli, awitan po natin si Lord bilang response po sa Kanya. Kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo
na po tayong maupo. Para po sa ating mga announcement, meron po tayong prayer meeting every Thursday, 7:30 a.m. Yan po yung kanilang poster. Pwede po kayong sumali sa kanila. Mag-chat lang po kayo. Next po ay Young Moms, every Saturday, 4 p.m. po ito. Next naman po, Women's Bible Study every last Friday, 2 p.m. Kay Dr. Evelyn po ang kanilang meet-up. Ayan. Tapos po yung Kids Bible Study naman po, every Sunday din po ito, every 9 a.m. Kasabay po ng ating worship. And last po is yung Youth and Young Pro Bible and Shield. Every Friday po namin ito ginagawa. So, kung kayo po ay ages 13 to 30 plus, pwede po kayong sumali. Ayun po. So, para naman po sa ating Divine Acceleration for Kingdom Invasion, ito po ay sa May 1, sa Friday. So, ayan, i-avail na po natin yung ating mga oras at tayo po ay pumunta sa araw po na iyan. Ayan, para naman po sa ating tithes and offering, yung mga sobre po ay nandun po sa likod. Kumuha na lang po tayo. Pwede nyo na po yung fill upan at ilagay dito sa harap. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, anumang maging panahon, anumang magkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 at ikaw pa rin. Oh, oh, ikaw at ikaw pa rin. Ayan. Naiyahan ko po ang bawat isa na tayo po ay tumayo. At tinatawag ko po si Sister Jade para po sa ating prayer po sa ating tithes. Sige po, lahat po tayo ay manalangin. Ituog po natin yung ating kamay sa ating tithes basket. Let's all pray. Lord, we thank you and acknowledge you sa lahat ng biyaya na natanggap namin at pinagkaloob mo this week. Because of your faithfulness and your provision sa aming buhay, we are here to give back sa pamamagitan ng pagkakaloob sa iyo. We pray that you bless each of us in our tithes and offering, and sa pangunguna mo, Lord, magamit po ito for the expansion of your kingdom. In Jesus' name we pray. Amen. Shout. Okay, manatili po tayong nakatayo para po sa ating doxology. Now unto him who is able to keep you from falling and to make you stand.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Heavenly Father, we thank you, Panginoon. We thank you, Lord, sa inyo pong binigay sa aming salvation, sa inyo pong biyayang binigay, Panginoon, sa amin. We thank you, Lord, for your blessings, Panginoon. And we thank you, Lord, for this fellowship sa Victorious Family Christian Community, Panginoon. We pray, Lord, na patuloy niyo pong palagawin, Panginoon, ang ministry po na ito. Patuloy pong mag-expand, Panginoon, ang inyong pong kingdom sa pamamagitan po ng VFCC. And we pray, Lord, na continue to anoint each and everyone, Panginoon, na sumusuport, naglilingkod, Panginoon, sa inyo pong pangalan. Lord, we pray, Panginoon, ganyan din po sa pamumuno po ni Pastora Judith sa church po na ito. We pray, Panginoon, na patuloy niyo po siyang kalooban, Lord, ng wisdom, vision, Panginoon, strength, Panginoon, as you lead, Panginoon, ito pong VFCC. Ganyan din po sa mga leaders po ng VFCC. We pray, Lord, continue to bless them, Panginoon, and use them, Lord, to accelerate your kingdom dito po sa lupa, Panginoon. Lord, batin niyo po ang mga pangangailangan po ng bawat isa, Panginoon. Batin niyo po ang pangangailangan ng bawat isa sa financial, sa provision, Panginoon. We pray, Lord, in Jesus' name we ask, Panginoon, continue to bless each and everyone, Panginoon. Nasa Facebook Live man, Panginoon, umaaten or dito man, Panginoon, ngayon. Kayo po ang magkaloob, Panginoon, ng mga pangangailangan po nila, mga physical provisions, Panginoon, financial provisions, Panginoon. Kayo po ang magbuhos, Lord, ng inyong pong biyaya po sa bawat isa. In Jesus' name. Ganyan po, Panginoon, sa mga nangangailangan po ng kagalingan, Lord. Sa may mga karamdaman, Panginoon, we claim healing. Alam po namin, Panginoon, na kayo po ang dakilang manggagamot at wala pong imposible sa inyo. So ngayon po, Panginoon, amin pong tinataas, Lord, lahat po na may mga karamdaman, Panginoon. Kayo po ang patuloy na kumilos, maglinis, magpalagaling, at magbigay ng lakas, Panginoon, sa bawat isa. Dahil alam po namin, Panginoon, wala pong imposible sa inyo. So we claim healing, Panginoon, in Jesus' name. Ganun din po, Panginoon, we also, Lord, pray for protection, Panginoon. Continue to protect each and everyone, Panginoon, sa VFCC. Continue to guide us, Panginoon. Protect us, Lord, with your holy blood. Kayo po ang patuloy na maglayo sa amin sa anumang kapahamakan. At, Panginoon, ilagay niyo po ang VFCC sa anumang tukso. We pray, Lord, for unity, hindi lang po sa church, kundi po sa mga bawat pamilya, Panginoon, na dumadalo po, Panginoon, dito. We pray, Lord, na kayo po ang patuloy na maghari, Panginoon, sa mga bahay, sa church na ito, at sa bahay po ng mga members, Panginoon. We pray for unity, for love, and your presence, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa. Wala pong ibang mataas, wala pong ibang matanghal, kundi kayo lang po, Panginoong Jesus, ngayong umaga ito. In Jesus' name, Amen. So, pwede na po tayong maupo. At gusto lang po namin i-acknowledge yung mga nanonood po dyan sa live. Shout out po kay Sis Sally, Sis Vic Del Rosario. Hello po, Ate Vic. Brother Ajong, Sis Bebs Perez, and si DJ. Sa Yalong family po, kay Tito Oscar, Tita Rona, at Kuya Russell. Kay Brother June and Sis Weng, Brother Christian Dilio, Sis Enrica Castillo, Brother Miguelito Cuzon del Rosario, Brother Argel Malasaga, Sister Nina Enela del Rosario, kay Pastora Judith, hello po, at kay Sis Ellen Andrada Sales. Maraming salamat po.